Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung letter sender natin, no? Na hindi nagpakilala. Sabi niya, I've been struggling with anxiety and panic attacks since college hanggang pandemic. And kahit hindi ako formally diagnosed, ramdam ko na lumala na siya to the point na affected na yung daily life ko. Nagpa-consult ako last January 2025 pero I felt unheard. So I didn't continue the meds. And now I'm still high functioning pero may tics, mannerisms na. Hirap ako sa bus, church, eating, and lagi akong uneasy like kulang sa hangin at parang pagko-collapse. I miss my old self and I'm tired of fighting to feel normal every day. So I'm asking for help and recommendations on how to manage this better. Hindi madali yung ganyan, lalo pat may na-mention ka na about tics na po pwedeng mas lumalala kapag mas na-anxious ka at mga mannerisms na nag-a-appear, no? And I'm very sorry na nag-try kang mag-consult nung last time pero hindi kayo nag-fit nung psychiatrist mo. I assume psychiatrist yan kasi sabi mo may meds. Di naman kasi kami allowed ng mga psychologists mag-prescribe na medications. Kailangan talaga mag-consult ng mental health professional. Pero this time, make sure na kapag nagpa-assess ka, dapat fit yung clinician sa'yo. So check mong maigi yung background niya. Marami naman tayong mga listahan, lalo na sa online applications. Meron kayo makikitang mga iba't ibang clinicians dyan. Ako suggestion ko, psychologist muna. Kasi kapag nakita naman ng psychologist na kailangan ng recommendation sa psychiatrist, sasabihin naman din niya ahead of time sa'yo. O kaya naman, isasuggest ni psychologist kung sino yung psychiatrist na po pwedeng mag-work kasama niya para matulungan ka. Pwede natin itry yung mga grounding exercises para mapakalma tayo at mabawasan yung mga nararamdaman mo na na-anxious. Like deep breathing exercises, pwedeng-pwede yan. May iba't ibang way ng breathing exercises, pwede mo ding i-search. Guided meditation, nakakatulong din siya. Butterfly hug, pwede mo rin yun i-try habang nagkakaroon ka ng breathing exercises. Pwede mo din i-try yung mga 5-4-3-2-1 method. Search mo din siya kasi nakakatulong din yon para ma-stimulate yung ating senses. Pwede natin subukan na instead na labanan natin yung nararamdaman natin, kilalanin natin ito. Ano ba yung mga bagay na pwedeng, alam mo yun, nagiging dahilan or alam mo yun, nagkakaroon ng contribution kung bakit nagiging negative lalo yung stress na nararamdaman mo. Baka kasi may mga tinatawag na trigger, di ba? Kung bakit nagkakaroon ng ganyan. So, pwede mong i-check yung pattern nun, no? So, yung mga nakarelate sa kanya, hopefully nakatulong din yung tips natin. Kung meron din kayo iba pang concern, pwede kayo mag-send ng letter ninyo sa ating email na makikita natin sa ibaba ng screen. So, with this, maraming salamat. Ako po si Rian Portuguese, your millennial psychologist. At maraming salamat.